Pinapark nyo kami dyan. Paano naman? Nakiusap naman po ako kaya pwede lang. Sige, salamat. Yun o, yung lang yun. Yun. Ano, yun lang yun. Pero kasi yun lang ganito. Masaya na kayo sila. Ito lang. Yun o, yun lang yun. Dito sila gano'n. Hanapin yung driver o ano. Masaya na kayo sir. Patapusin na. Sasabihin ko na po yung customer para malabas yung Customer ninyo. Customer po sir. Kasi sanay sila na may basement kami. Doon sila nagpa-parking sa baba sir. Sira yan, sira yung putol yung fan belt niyan. Kaya tinatawag nung driver ng may-ari para confirm na sira yung truck nila rito. Likewise, naabutan natin sila rito sa may bawal na parkingan. Kaya kailangan silang ito. Ito merong pickup, parang L300. Bubusina na po tayo. Ayun, may driver naman pala. Ayaw pa umalis nito. Sige, alis pa rin yung pagsasagawa natin ng clearing operation along West Avenue sa Mabuhay Lane. Para continuous yung gawa yung project, kailangan walang nakahambalaw, nakaparada rito sa nila para continuous yung gawa nila. Purong pagmamahal. What's up guys, Papa Pao here. Purong pagmamahal yung Quezon at Puting Mayor at Joy Belmonte, Vice Mayor Jen Soto. Sama natin PPMD, Pikasi Paggaling, Sir Dexter Cardenas. OIC for today, Officer Starea, together with MMDA Seated 1. Sama natin dito, Officer Mentera, Romero, Teaño, Calebag, De La Rama, De La Cruz, and si Officer andun na, Calebag. Ayan, hindi ko lang may nakalimutan pa tayo. Nakipag-coordinate na sila Officer Batilio. And then kasama rin natin ang tropa ng MMDA Seated 1, Officer Herance, Padre. Target area ngayon is etong West Avenue. Dahil mukhang inaano na to, tinatapos na no? Yung construction na ginagawa dito sa area. Kaya ito, dito lagi tayo nalapag. And sama tayo sa team leader natin today, Officer Starea. Ayan, yung mga may driver naman, pinaalis na lang. At ang reklamo nga dito is ayan na nga, yung sa construction nadi-delay. So kailangan i-clear lagi yung mga area para to give way dun sa ginagawa. Alright, araw natin mga puro, Wednesday, April 17, 2024. Yan, matagal-tagal din naging bakasyon natin. Gawa ng merong transportation strike ng mga jeepneys with regards doon pa rin sa modernization ng mga jeep. Alright, eto may naabutan tayo, isang Suzuki APV. Yan, pagka walang driver, titikitan. Pag meron naman, paalisin na lang para fair and square, kasi pinaalis yung may mga driver sa unahan. Meron dito naka-hazard, parking pa rin po yan, Subaru. Ayan, nandun na yung driver, palabas na, paalisin na lang po yan. Merong van, pickup, sedan, Toyota. Ayun, may mga naka, ano na
nakalagay ng mga crates para harang na walang parking, na walang mag-park. Ayan mga puro, meron lang drop daw sina madam, sinabihan na ng bawal. Eto, may mga nakapark na mga motorsiklo. Sama natin Officer Calebag, may sedan, may mga motorsiklo. Mamaya balikan natin, pasadaan lang muna natin para makita nyo po lahat kung ano yung sitwasyon dito or status nung West Avenue bago pa man tayo magkaroon ng bilhan. Makita nyo mga puro, no, yung mga ginagawa, ano, pagka nag-park pa po dito sa kabila, sisikip na po yung daanan, kaya nagkakos po ng traffic. Pick up mga motorsiklo. Ito merong pick up, parang L300. Bubusina na po tayo. Ayun, may driver naman pala. Ayaw pa umalis ni Bossing, alis na lang po. And then dito mga puro, may driver, aalis na. Sedan, itim. Ayan o, ginawa ng parking sa Jollibee, ang dami. Kaya yung nagko-construct, natatagalan. Nagkakaroon tayo ng mga delay dahil sa mga obstruction na katulad po na yan. Pagdating dito, merong isang L3 ulit. Ayan, tawag ko po sa mga ganyan L3, ano. Ayan, may driver na, alis na lang din. Fair and square, lahat ng may driver, alis na lang. Pag walang driver, ticket o orasan. Pag 5 minutes na orasan, wala pa rin lumabas na driver para magpa-ticket, subject for impound. West Avenue pa rin po towards Quezon Ave. Pagdating dito mga puro, may mga truck. Ayan, di natin alam, baka dito yan sa construction, ano, pero I'm not sure. Kasi dati may natikitan tayo na ganyan na parang sa, ano no, hindi ako nagkakamali, parang colorum, mga buhangin yung karga. Ayun mga puro, tatawagan niya daw yung amo niya. Mukhang ayaw magpatiket ni Bossing. Ito, meron dito isang pick-up close van, I mean, na naabutan dito. At tingnan natin. Kaya lagi natin advice mga puro sa ganitong sitwasyon is magpa-ticket na lang
unlike ito. At mukhang hindi willing magpatikat si Bossing. Mahihila yung kanyang sasakyan. Alright mga puro, hindi tayo currently sa West Avenue. At ito nga, meron tayo dito na abutan na walang driver nung upon na arrival natin, ano. Tapos lumabas yung driver, ayan, titikita na lahat. Ano nga yun, hindi natin alam. Kaya kasama nandito, Officer Caleba, good morning sir. Saludo mga bossing DTMD. Boss, nakita natin para may driver. Ano po sitwasyon nandito po? Sira yan, sira yung putol yung pan belt niyan. Kaya tinatawag nung driver ng may-ari para confirm na sira yung truck nila rito. Likewise, naabutan natin sila rito sa may bawal na parkingan. Kaya kailangan silang ito. Alright. Thank you so much po, Officer Calebag. Saludo mga bossing, God bless po. Ayun mga puro, nalaman na natin. Sira pala yung sasakyan. So to, ano po talaga ito, subject for impoundment po talaga. Gawa ng stalled vehicle, lalabas yung kanyang sasakyan, no? Sira. So putol daw yung fan belt. So yun pala yung sitwasyon. So wala tayong magagawa pag ganyan talaga. So, kailangan po talaga ito. Yan. Kita nyo naman mga puro, no? Ayun na nga, pinaprioritize na ngayon itong West Avenue. Gawa ng yung construction is mukhang minamadali na or binibilisan, tinatapos na dahil nadi-delay dahil gawa ng mga obstruction. So katulad na lang na ito, ano, nakita nyo kalahati na yung daanan at pagka meron pa naka-obstruct dito, mas sumisikip yung kalsada at nagkakokos po ng traffic dito sa area. Alright, so ito mga puro, load na po ito. Kasama na dito Officer Di Guzman and Calebag, kasama rin natin si Officer Padre ng MMDA Seated 1. Load na po ito, diretso to Mana Marikina. Iliwanan siya na impounding notice yung driver. At doon niya na lang isi-settle lahat ng dapat i-settle, violation pati yung towing fee. At ito po yung bayad niya. First 4 kilometers. Medium vehicle yata yan. So ganda to 2.5 pagka ano siya, no? Pagka medium. Pagka naman light 1.5. 1.5. Yeah, 1.5 first 4 kilometers. Tapos sa succeeding kilometer is ano yan, dumadagdag ng kalimutan ko na, 200 pesos yan per succeeding kilometer. Alright, mula dito sa West Avenue mga puro, tuloy pa po tayo doon. Tingnan natin kung ano nangyayari. Let's go guys. Puro magmamahal. Tawag na po ito. Alright mga puro, West Avenue pa rin po. Balikan lang po natin yung mga nauna pa natin na napostehan at nahuli ng mga violators, ano. And I believe meron dito isa o dalawa na hinihila. At di ko pa alam kung ilan yung mga natikitan. Pero so far dun sa pasada natin kanina, maraming pinalis na lang. Gawa na may mga driver naman. Let's see. Tapos balik tayo agad kasi baka maiwan tayo. At meron pa po tayong pupuntahan. Na complain. At itong West Avenue nga ay talagang ito lang yung pinaprioritize ngayon. Gawa ng ito na, tinatapos na nga itong construction na ginagawa dito. Alright mga puro, yan, nagpapabalik na lang ng tow truck dahil ito, huliin itong tatlo. Kaya kanina pa natin po nadaanan yan. At yun na, nalaman natin na as per sa office kay Officer Cortez, kay bossing na nami-miss natin, apakahusay Boss Apa, apakahusay Cortez. No, grabe, no, nagbalikan agad, nagkatawa na dito, nagkahulihan na, meron na naman ulit, ano. Grabe talaga. Pero sana nagda-drop in lang sila, drop pick up drop lang sila. Pero kung hindi man, nakalungkot, di ba? Pagkadaan ng team, nagbali ka na naman. Alright, eto na nga, yung sa Jollibee.
Ayun, meron na lumabas. Titikita na lang tayo. Kaya mga puro, tingnan nyo, ano, imbis na mabilis na nakakapag-trabaho yung mga supposedly mag-construct dito, eh nadidelay gawa ng itong mga naka-obstruct na sasakyan. Customer nila naman, tinatapos na yung pagkain. Kaya lang, nandiyan na yung driver. Sir, may nakiusap naman po ako kaya pwede naman po. Sige, salamat. Yun o, yun lang po yung isa. Yun. Sir, wala kasi ko lang na pasensya na kayo sir. Ito lang. Yun o, yun nandun yung isa karon. Dito sila dapat. Hanapin yung driver o ano. Pasensya na kayo sir. Patapusin na. Sasabihin ko na po yung customer para malabas yung Customer ninyo. customer po sir. Kasi sanay sila na may basement kami. Doon sila nagpa-parking sa baba sir. Since sa harangan po, wala din kami parking sir. Pero sige, pasensya na po, patanggal ko na lang din sir. Alright, yeah, mga puro, ano, nakiusap si manager ng ano, ganyan dapat, ganyan mag-handle ng ano, ng responsibility, ano. Nakiusap na lang si madam at maayos naman siya nakiusap na yun nga, sa customer po yan, at pinalabas na lang agad yung mga may-ari para tanggalin yung kanilang mga sasakyan, at sinabihan na si madam kasi actually yung Jollibee may parking talaga, no, malaki. Pero may memo naman po kasi yan na, ano, na may gagawin nga po dito, kaya yun, wala muna mapaparkingan pansamantala. At kaya nga yun yung purpose natin, ano, na tapusin na itong ginagawa para yung mga establishment na talagang yung mga driveway nila na naapektuhan, eh matapos na, eh madaanan na, maparkingan na yung mga parking spaces nila. Pero yun na nga, as consideration, eh naiintindihan naman natin na ayun na nga, oh, laki ng parking nila madam, oh. Actually yung drive-thru nila hindi rin nag-function ngayon dahil nga sa construction na ginagawa. Pero ayan, sinabihan na next time, eh wag na magpapapark dito sa area dahil baka mataw yung mga sasakyan. Alright, mga puro, tapos meron pa pala nakapark sa kabila. Ayun, tinikita na lang, may driver naman. Alright, yeah, mga puro, kasama natin team leader for today, Officer Staraya. Good morning sir. DTFD, saludo mga boss. Boss, kamusta naman yung ginagawa nating clearing operation dito sa West Avenue po? So sa ngayon, continuous pa rin yung pagsasagawa natin ng clearing operation along West Avenue sa Mabuhay Lane. Para continuous yung gawa o project, kailangan walang nakahambala o nakaparada rito sa ano nila, para continuous yung gawa nila. Para hindi nahanapin sir yung mga driver kung sakaling nandyan na yung gagawa, hanapin pa natin yung mga driver. Abala po. Kasi remind naman natin sila, yung mga Q-citizen na posibleng pumasad sa West Avenue, kung ano yung mga mensahe natin sa kanila. So ngayon sa mga motorista natin na dumadaan dito sa West Avenue, kung po pwede, wag muna natin basta-basta iparada rito sa along West Avenue. May project po na ginagawa rito. Alright, thanks so much. Officer Staraya, leader for the day. God bless po sir. Eh mga puro, proceed na po tayo on 19. Let's go guys. Purong pagmamahal. Alright mga puro, no? Ayan, paalala ng ating QC government sa local, especially dito sa Traffic and Transportation Management Department, TTMD. Huwag po kayo mag-park dito sa kahabaan ng West Avenue kung hindi siya parkingan, dahil tinatapos na po itong lugar at cooperation ang kailangan natin, ano? Ayun, sa Alvario pala, kasama rin natin. At yan, standby po muna yung tropa dahil next target rin natin is yun sa complaint po sa hotline 8888.
presidential complaint. Ito, ganito yung ano talaga, mga puro. Ganito talaga yung design ng West Avenue, free parking po yan. Ayan, oh. Ito, bawal to parkingan dahil may driveway. Pero, ayan na, ano lang ako, lagpas lang ako, mga puro siling tayo. Ayan, ganyan po yan, oh. Meron po yan walkway, ito yung sidewalk niyan. Dito yung pathway sa loob. Tapos, etong area na to, ayan, parking space talaga to. Pero parking for all. First come first serve. Tapos, ano po yan, para sa lahat. At na-explain ko na nga dati ito, nagkaroon kasi ng concern dahil yung mga establishment, ang nangyayari, inaangkin nila yung tapat nila as their as their parking space exclusive para sa mga clients nila, sa customers. Yun na nga po, hindi po pwede yun dahil para sa lahat po yan. So ang ginagawa ng iba, hinaharangan, nilalagyan ng mga bollards, nilalagyan ng mga kung ano-ano, ganyan, para hindi maparkan ng iba, para sa kanila lang. Pag customer nila magpapark, pwede. Ganun yung nangyayari. So I think lang, ito yung tingin ko na isa sa mga action na ginawa ng QC government is gagawin siya, ni-road wide siya, pero same purpose, parking space pa rin. Pero mangyayari is magiging pay parking siya. Pero not until na maipasa na o maibaba na yung plano ditong gawin, bawal po muna. Lalong lalo na ginagawa pa nga po, nagkukos po ng traffic, sumisikip po yung daanan. Alright, so yun lang naman. At yun nga, pag naging pay parking siya, siyempre hindi na maaangkin nung establishment na kanila yun, dahil anybody can park. Kaya lang merong bayad, di ba? Pero kahit sino, di ba? Hindi nila magagawin exclusive yung lugar or yung parking space. Alright, let's go guys. Tuloy lang pagbabago, pagsayos ng Sud Quezon. Maraming tubig, magdasal. Piliin lagi maging mabuting tao araw-araw. Piliin lagi maging masaya. Let's go, puro pagmamahal. Maraming salamat sa iyo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.